Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Dahil po ako'y nakinig kahapon din sa panang Iglesia ni Cristo, ano po. Dahil naman na, pero may kayo na ko na tungkol sa hinahamon kayo ng diskusyon ng Iglesia ni Cristo. Kinuha ko yung telephone number. Nakausap ko doon sa pangalan ng De Castro ho yata yun. Ikaw sa akin, bakit naman hindi nyo tanggapin ng ni Mr. Soriano, pagkat kami malayong bayan kami ng gagaling. Kung dito lang sa Plaza Miranda, baka nga magkagulo. Tama naman kami kay Mr. Soriano, ano po. Ngayon, bakit hindi nyo sa Plaza Miranda, ba hindi ko sa TV nila nyo gawin at babayad daw naman sila. Para huwag maging magulo. At yung malayo, nationwide, nakakawala. Ngayon, ang sabi ko sa akin, Mr. Soriano, pakikinggan yan. Dahil yan, hinamon na namin yan, hindi pumupunta. Kasi sa isang compound daw, ewan kung saan compound yun. At yan, mga mali lahat ang sinasabi niya, huwag kayo maniniwala dyan. Ngayon, sabi sa akin, bakit ho hindi tanggapin yung kay Mr. Soriano doon sa TV para makita rin namin, pagkat kami sa Malayong Bayan. Ang sabi sa akin, tawagin niyo siya, kami tumawag siya sa kanya. Ang sabi, Mr. De Castro. Ako ang tatawag sa kanila. Tatawag daw kayo na hindi raw kayo napunta raw at kayo daw, lagi yung sinagot na raw kayo na maraming beses, hindi raw nyo sinasagot. Ay, hindi ko malaman kung tama. Baliktad ho yun. Mr. De Castro po ang pangalan. Hindi yun. At totoo, hindi ko kilala yung Castro na yun Hindi ko yung Castro na yung kausap ko Ang kausap ko, yung namayapa ng si Caturne, si Caramos. Yan ang mga kausap ko sa radyo. Sagutan kami. Way back in 1987. Sabi nila, doon daw sa Plaza Miranda. Sabi ko, ayoko ron. Baka may mapahamak doon Ba't kayo ka natatakot? Aba, hindi ka ako natatakot para sa akin sarili. Mga senador binomba ron Tayo pa hindi bombahin doon. Maaari, hindi sila mambomba. Hindi kami mambomba. Kung meron third party na gusto tayong pagkaguluhin, bombahin tayo ron. Di ba? Kaya nga si Senador Salongay nawala ng isang mata dahil doon Ha? Yung kamay niya ay nagka-ano-ano dahil dun Senador yun, May mga bodyguards yun. Ako pa wala naman akong bodyguards. Isipin nyo. Meron man akong mga kasama, wala naman kaming mga high-powered firearms. Isipin nyo. Kung sa TV, buong mundo pa mapapanood. Ngayon sabi, hindi raw ako sumisipot. Ano hindi sumisipot? Wala akong diskusyong hindi sinisipot. Hindi ho nangyayari pa yon. Meron akong hindi sinipot na diskusyon sa Iglesia ni Cristo dahil hindi ho nagbigay ng permiso ang Kapitan del Barrio. At hindi ako pwedeng makipagdiskusyon nang walang permiso ang Kapitan del Barrio. Hindi ho kami marunong lumagpas sa kapangyarihan ng batas. Ayaw ho namin yung ganon. Nagpapasakop kami sa batas. Kung binigyan kami ng permiso ng Kapitan del Barrio, tuloy, hindi nagbigay ng permiso Ano magagawa ko? Ba't naman ako pupunta rin walang permiso? Sabi nung Kapitan del Barrio, pag itinuloy niya yan, sabi gano'n, bahala kayo kung ano mangyari sa inyo. Hindi ako pwedeng gano'n. Baka yung mga kasama kong miyembro yung mapahamak, kami naman kakaunti, sila naman dae-dae. Tigi-tigisang kurot lang kami, mauubos kami sa dain ng mga yan. Alam niyo naman kung pumunta sa diskusyon yan, parang mga kuyog yan. Yun ang hindi natuloy dahil walang permiso ng kapitan. O ngayon, yun matagal na yun Puntaon na nangyari yun O ngayon, para mapatunayan nyo na talagang hindi ako umaatras, di ba meron akong standing hamon? Unang-unamon ko.
kung gusto nyong magka-diskusyon sa TV, gusto ko si KRD, sabi ko. Sumagot sila sa radyo, ang taas naman ng pangarap mo, Soriano. Ba't naman si KRD pa? Ikaw naman kakarampot naman ang miyembro mo. Sa sagot ko naman, nung bang si Kamanalo'y nakikipagdiskusyon nung araw? Sinasabi niya bang kakarampot ang miyembro nyo o sila ang kakarampot noon? Ba't ngayon ayaw kayo humarap dahil kakarampot kami? Ngayon, sabi ko, umulit. Sige, kung ayaw ni KRD, kahit sino sa inyo, magkumuha lang kayo ng sulat na kayo'y pinahintulutan ni KRD. Na pag natalo kayo, talo na rin siya. Kahit sino ako, pwede na. Ayaw din. Magagawa ko? Ba't naman ako tatawag pa sa kanya? Inuulit ko sa TV. Payag akong makipagdiskusyon kahit kaninong iglesia sa TV. Lalo na pag iglesia ni Kristo. Bakit? Marai sila at alam ko na ang kasaysayan ng kanilang iglesia. Kaya ayoko sa Plaza Miranda. Gusto ko sa TV. Walang masasaktan. Hindi pwedeng mag-initan ng ulo ron. Dahil doon, pag naka-flash ka sa camera, kuhuling-huli agad kung sino mang gugulo yan. Di mas maganda, walang masasaktan. At mas maraming makakapakinig. Bakit? Isipin mo, ilalagay natin sa satellite yan. Hati tayo sa bayan. Hati sa oras, hati sa bayan. Yan ang hamon ko. At kung tatanggapin niyo yan, okay. Sila naghahamon na naghahamon. Ang sagot ko ito. Ayaw niyo naman tanggapin. Paano tayo magkakasundo niyan? Plaza Miranda? No. Ayoko. Baka kung ang kausap ko pa iba, pumayag ako. Pero pag Iglesia ni Cristo, hindi ako papayag sa Plaza Miranda. Hindi ako papayag. Bakit tatakot ka? Hindi. Ba't ako natatakot ako Ba't naman ako magsasalita pa? Kung tatakot ako, magkukulong na lang ako sa bahay. Meron ba kayong kaaway na kagaya ko? Siguro sa lahat ng kaaway nyo, iba ako. Hindi ba? Mas mabigat dumating yung sinasabi ko. Kaya doon tayo sa TV. Kahit saan channel, basta tinanggap tayo. Sigurado namang click yan Sigurado yung click. Babalita natin mga isang buwan. Diskusyon sa pagitan ni Soriano at saka ni Castro. Kung sino man yung Castro na hindi ko kilala yon. Basta hihingi lang siya ng permiso sa kanilang tagapamahala. Na siya binibigyan ng authorization na pag natalo siya, talo na rin silang lahat. Ako naman, pag natalo, pugutan ako ng ulo. Yun, ang bipirmahan ko. Kung ayaw nyo akong pugutan ng ulo sa Pilipinas, padala nyo ako sa Singapore. At uhaw na uhaw sa ulo yung mga nandun. Wala kayo sasagutin, pipirma ko. Pag napatunayan yung mali ang sinasabi ko, at kayo tama, lahat ng miyembro, sumama sa inyo. Ako pugutan ng ulo. Ngayon, kung papatawarin nyo ako, pati ko sasama na rin sa inyo. Hindi nyo ako pupugutan ng ulo. Sasama ako sa iyo. At magiging masipag akong ministro ng iglesia nyo. Kahit saan nyo ako dalhin, papayag ako. Kahit sa Africa. Pero, pag hindi nyo na patunayan na yung inyong totoo, gibain naman ninyo lahat ng kapilya nyo sa buong mundo. Ano gusto nyo yung tema? Gusto nyo yung tema? Eleksyon? Eleksyon ang tema? Pag-usapan natin. Sugo si pag-usapan natin. Anghel sa sikatan ng araw, uod na Hakob. Ibong mandaragit. O ibong kahit anong ibon, basta pag-usapan natin. Hindi ko atrasan yan Gusto ko lang ma-ensure yung peaceful. Gusto ko yung pakikinabangang usapan. Pag ang pag-uusap, hindi pakikinabangan ng marami, may papapahamak pa. May masusuntok pa. May masasaksak pa. May karanasan ho kasi ko Na-hospital ako sa Mercy Clinic sa Guagwe. Diskusyon sa Bacolor. After 3 days, naka-hospital na ako. Nung diskusyon, pamalita nila, panalo kami. Panalo na pala kayo, ba't binugbog nyo pa ako? Ang lupit naman. Sa Tanay, sa plaza ng Tanay. Nung magsasalita na yung amin
merong isang kasama nila, pinatid yung kuryente. Hindi ngayon makapagsalita yung aming kasama. Tapos, talo si Perez, talo si Perez. Ang ginawa ko, tumindig ako. Sandali lang bayan! Makinig kayo, sandali. Kahit anong sigaw ko, dain na yun. Libo-libo, siguro meron 10,000. Nagsisisigaw. Ako mag-isa ka konta, hindi ako marinig. Ginawa sa akin, yung matanda sa likod ko, may daladalang 29. Siguro Batanggenyo yun, ano? Nasa likod ko Sabi ba naman ganyan, nagsisisigaw ko sa harap ng bayan. Upo na. Pag hindi, gigripuhan kita. Wala akong ginawa kundi maupo. Hindi ka rin lang maririnig, magkakagripo ka pa. Umupo ka na lang. Hindi ka maririnig, sumisigaw, 10,000. Nakatao ikaw mag-isa, walang mic. May karanasan ako sa TV, kahit patain ako, payag ako. Makita lang ng bayan kung sinong gumawa. Dahil magpapatotoo yon na hindi totoo ang relihiyon ng pumapatay ng kapwa-tao. Dahil walang Kristiyanong pumatay sa record ng Biblia. Walang Kristiyanong pumatay. Ang mga Kristiyano pinapatay. Ang mga Kristiyano pinapatay. Pero walang kahit isang Kristiyanong pumatay. Basahin niyo buong Biblia. Pag nakapagpakita kayo sa akin ng isang Kristiyano pumatay, talo na ako. Itong mga Kristiyanong ito yung mamamatay tao. Hindi tama yun. Baka kung saan ho tayo mapunta, tigilan na muna ho natin doon sa punto na yun. Magandang gabi ho. Magandang gabi po. Paki-explain further ho lang yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 21. Gawa 2:19-21. Basahin po natin. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Ayon. Alin dun, Brad, ang specific na gusto mong pag-usapan natin? Malawak kasi yung nilalaman ng talata Tungkol doon sa bituin, kung mga laglag ho yung bituin dito sa lupa, ang paniwala ko, ang bituin mas malaki pa sa earth Hindi ba mag-iba yun Basahin natin ang tao. Basahin natin uli, ano? At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Wala naman dun, Brad, yung malalaglag ang bituin Meron sa Mateo, nabanggit. Sa Mateo 24. Datapwat karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Hindi naman sinabi sa lupa No. Kasi kung malalaglag sa lupa, that's impossible. Because yung ating sun is a little, kumbaga, ikukumpara mo sa other stars yun, maliit yung ating sun. Pero the sun is considered also as a star in the galaxy. Ngayon, yung ating sun is thousands of times larger than the earth. Pagka yung isang bituin mahulog sa langit, sa lupa, mawawasak isang bituin lang, wasak ng buong lupa, the earth, per se. Pero nakalagay kasi ron, malalaglagang mga bituin mula sa langit. Meron naman lalaglagang space na, hindi ba eto yun, palagay mo, eto yung Milky Way. Ito'y isa sa mga galaxy sa ating universe na tinatawag. Yung Milky Way Galaxy, kung ganyang kalaki yung Milky Way Galaxy,
ang solar system ganitong kalaki lang. Ngayon yung solar system na yon, binubuo sa kanyang sentro ng araw, ano? Tapos, merong Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Di ba? Ngayon, itong mga planetang ito sa ating solar system, meron silang tinatawag na path. Meron silang path around the sun, ano? Umiikot sila around the sun. Ayun. Ngayon, pag nalaglag yung bituin mula sa langit, pag sinabing nalaglag sa lupa, imposible. Pero wala naman nakalagay na malalaglag sa lupa eh. Malalaglag mula sa langit. Kung saan siya pupunta, problema na nung bituin yun. Di ba, no? Kasi napakalawak ng space. Tandaan natin na ang espasyong ito ng Milky Way, para maintindihan natin yung ating solar system consisting of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planets plus the sun, ganito lang kaliit kung ihahambing yung laki ng Milky Way galaxy. Ilan naman ang galaxy? According to science, there are billions of galaxies. Billion itong galaxy. Isa riyan yung Milky Way galaxy na kinaroroonan ng ating solar system. At ang solar system natin, napakaliit. Kaya, napakaraming mahuhulugan ng mga bituin. Ba't naman sa mundo pa? Saka pwede naman sa iiwas ng Diyos yung mundo ron para yung purpose niya masunod. Di ba? Okay na? Sige. May follow-up. Yung isa naman, yung dugo na yung buwan magiging dugo. Ay, kasi alam mo ganito kapatid yun eh. The moon is only reflecting the light of the sun. Pagka yung sun ay nawala ng liwanag, natural na yung buwan mo walang din ng liwanag. Ano? Pag nawalan ng liwanag yung buwan, ang magiging kulay nun parang dugo. Pero hindi ibig sabihin nun literal na dugo. Saan ka naman kukuha ng dugo, ilalagay mo sa buwan, kay laki nun. Ano? Hindi naman literal, yung symbolic yon. Siguro yung reddish appearance, miski ngayon naman makikita mo ang buwan minsan may reddish appearance eh. Pero pagdating nung time appointed, talagang red na parang dugo ang buwan. Salamat po. Salamat din kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Po, ang itatanong ko lang po, kung kasi po sa pag-aaral po ng Biblia, minsan po nakikita ko na, ba't po hindi ginawa ng Diyos nalantad yung kahulugan ng kanyang mga mensahe? Kasi po kung titignan natin, sa isang talata, napakaraming interpretasyon ng mga tao at sa dahilan yon, marami ang naliligaw. At kung titignan din natin na kaunti lamang ang nakakaalam nun at nahahayag talaga. Ang tanong ko po talaga dito, pinipili ba ho ng Diyos yung mga taong bigyan ng karunungan para sa salitang yon, o yung mismong tao ang may kasalanan ng kakulangan niya sa pag-unawa sa kanyang binasa na kadailangan kung ang dahilanan na yung kanyang pagkaligaw. At pangalawa po, maiugnay po ba natin ang pag-aaral ng filosofiya sa pag-aaral ng Biblia? Kasi sinasabi po nila na kung pag-aaralan yung dalawang yon, malayo silang magkaugnay at malayo silang pumunto sa isang usapin. Kumbaga, lagi silang taliwas. Yun lang po. Una, yung tanong mo una na, bakit ang Diyos, hindi niya na lang inilantad yung kahulugan ng Biblia, no? Alam mo, sa Biblia, yung kanyang mga pangusap, nakakonsil sa hiwaga eh. What is the intention of God? At ikinonsil niya sa hiwaga yung kanyang mga salita, no? Kasi mayroong mga taong masasama. They will take advantage of the Word of God. Gagamitin nila sa panluloko. Ano? Kaya, ikinonsil ng Diyos yun para makita mo at ma-differentiate mo kung sino yung talagang hinihirang ng Diyos at yung hindi hinihirang ng Diyos. Bakit? Pakinggan mo muna sa 4:11 ng Marcos. At sinabi niya sa kanila,
sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y makakakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa. Kita mo, dalawang klase ng tao na nagbabasa ng Biblia at nakikinig. May nakikinig, hindi nauunawa. May nagbabasa, hindi nakikita. Kaya, sa inyo, doon sa kapisanan ng mga apostol, ipinagkaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Alam mo kasi, kapatid, may kaaway ang Kristyanismo. Ang unang-unang kaaway ng Kristyanismo si Satanas. Pati kay Satanas, hindi niya alam ang kahulugan ng Biblia. Naniniwala ka ron? Pati si Satanas, nakatago sa kanya yan. Pag yan, gagawin ng Diyos na very plain and simple at bulgar na bulgar, pati si Satanas, mauunawaan niya yung komunikasyon ng Diyos at ng kanyang mga anak. Hindi ba? The Bible is God's means of communicating with His people. Tandaan mo. Ito, kaya sinulat ito para dun sa mga tao ng Diyos. Ano? Para magkaroon sila ng komunikasyon. 3:17 ni Malakias. 16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon. Isang aklat ng alaala ay nasulat para sa kanila na natatakot sa Panginoon. Therefore, hindi para sa lahat ng tao ito. Ito para dun sa may takot sa Diyos, sa mga anak niya. Ganito lang. Baba, ako, tatay, sumulat ako sa Pilipinas, nasa Amerika ako. Sabi ko, anak, yung ipinagbiling ko sa'yo, bago ko umalis, gawin mo na. Ano? Tapos, at gusto ko, pagdating ko, patayin mo lahat ng manok. Ayan. Ako sumulat. Anak ko kausap ko. Nagkakaintindihan kami, hindi naman mahiwaga yun eh. Sa amin dalawa. Sa iba mahiwaga yun. Ano kaya yung sinasabi niyang bago siya umalis na bilin niya? Nabasa mo halimbawa yung sulat ko, hindi naman ikaw yung anak ko. Anak, gawin mo yung pinagbiling ko sa'yo bago ko umalis. At patayin mo lahat yung manok pagdating ko. Oh. Binasa nung hindi nakakaintindi. Patayin lahat ng manok. Bibigyan ng kahulugan. Lahat ng kapitbahay may manok, papatayin niya rin yun. Lahat ng manok, papatayin niya. Eh kung yung anak ang babasa, alam niya, meron kami alaga, 3 manok. Pagdating ko, patayin mo lahat yung manok. At yung ibiniling ko sa'yo, bago ko umalis, gawin mo. Alin yung biniling ko, bago ko umalis, gawin mo. Eh kasi mga kamag-anak natin, kasama kong dadating, kaya mag-ayos ka sa bahay, lahat ng biniling ko. Naiintindihan ako nung anak ko. Ngayon, yung karterong nagdala ng sulat, kahit basahin niya, hindi niya maintindihan yon. Alam niyo, yung karamihan sa mga ngaral ngayon, kartero. Hindi naintindihan yung binabasa nila. Ang makakaintindi nun, yung anak ng Diyos na kinauukulan ng kanyang sulat. At para sa kanya, para dun sa anak, walang hiwaga ron. Walang hiwaga. Nothing is concealed to the child of God. Ang ibig po sabihin, kung tunay po tayong anak ng Diyos, kapag nagbasa tayo ng Biblia, hindi tayo magdadalawang isip sa babasahin natin at madali natin maunawaan at doon po natin malalaman na tayo anak ng Diyos. Eh, Pakinggan mo ha, ang pruweba, no? 8:16, pakinggan mo. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. The Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating mga Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya, to prove to yourself that you are a son or a daughter of God, magbasa ka ng Biblia. At yung komunikasyon mai-establish between you and your God. Ngayon, meron tao itinakdang magbabasa. Pero meron tao namang itinakdang makikinig. 1:3 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon
sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya may nagbabasa, may makikinig. Hindi naman lahat magbabasa eh. Meron lang kinakasihan ng Diyos na magbasa, nauunawaan niya naman yung binabasa niya. Meron naman nakikinig, naunawaan naman niya yung pinakikinggan niya. Pero hindi lahat ng magbabasa makakaunawa at hindi lahat ng makakarinig makakaunawa. Doon nagkakahiwalay ang pagkakaiba nung anak ng Diyos doon sa hindi anak ng Diyos. Pero mahabang usapin yan, Iha, marami tayong dadaanan. Hindi natin pwedeng matapos ngayon eh. Meron ka pang tanong, yung pangalawa? Yung pangalawa ho, yung kung may ugnay po natin ang pag-aaral ng filosofiya sa pag-aaral ng Biblia. Kasi, alam mo, ang filosofiya, in its elementary stage, hindi naman masama ang philosophy eh. In its elementary stage. Pero pagdating mo na doon sa mga punto ng semantics, hindi na ako, because semantics denies the existence of an all-powerful God. Pagdating mo doon sa matataas na antas ng philosophy, yung semantics na tinasabi nila, minsan hindi na sila naniniwalang may Diyos pa eh. ano ba sinasabi nila, kapag nag-aral ho ka daw ng filosofiya, itatakwil mo daw ang Diyos. Kaya kung mag-aaral ka ng filosofiya, kagaya ko, nag-aaral ako ng kapirasong filosofiya, meron akong guidance ng Diyos sa Biblia. At pagka may guidance ka, mas mananaig yung pananalig mo sa Diyos kaysa sa filosofiya ng tao. Kasi yung filosofiya, dalawang klase eh. May filosofiya ng tao eh. Alam mo ba, ang pinaka-basic ng philosophy is common sense? Di ba, no? At saka ang basic ng philosophy ay yung tinatawag na logic. Di ba, no? Alam mo, ang batas, based din on logic yan. Yung batas na ginagamit ng yung jurisprudence natin, based on the Constitution of the American Republic, marami diyang mga ginagamitan ng common sense, ginagamitan ng tinatawag na logic. Doon sa mga punto na yon, hindi ako tutol doon. Kasi yung logic, malaking bagay yung logic eh. Miski sa Biblia, may logic din eh. Pero pagdating na nga doon sa semantics, iba na yun eh. They are trying to explain everything physically. Wala na yung spiritual side of the truth. Doon ako hindi makakakonforme because naniniwala ako, kung merong physical universe and physical world, there is also the existence of spiritual world and the spiritual universe. Yun ang hindi na pag-aaralan sa semantics. Ano po yung kahantungan nila kung binabago nila yun? Anong tama? Kahantungan nila mga taong gano'n. Sabi sa Biblia, mapapahamak yung mga yon. Pakinggan mo sa Colosas 2:4-8. Ito'y sinasabi ko upang wag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Merong nananalitang kaakit-akit ng dadaya, no? Anong sabi? Paano sila ng dadaya? Tuloy. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa saling-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Tamo. Yung filosofiya, hindi ayon kay Kristo. Yung maraming filosofiya ng tao, mag-ingat kayo. Sabi, madadaya kayo. At pag nadaya ka, 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Sa hukay ang diretsyo mo nun. Mag-ingat ka ron iyan. Nag-aaral ka ba ng philosophy? Balak po. Sige, tuloy mo. Maganda yon. Salamat. Yung po bang existence ng alien nasa Bible po? O When you say alien, yung pong coming from other planet or ibang supernatural being? Yung pong mga napapanood natin sa TV, yung ginagawa mga pelikula ng mga creatures aside from human beings. Ganito kasi, para naintindihan natin ng tamang-tama, gusto-gusto, dapat malaman natin yung totality of creation. Kumbinsido ka. Dapat malaman mo lahat yung created being. Ganito kasi, ang created being sa Biblia, mga cherubs, mga cherubim, mga seraphs o serapin, mga anghel. Tapos, yung tao.
Yun ang created being. Therefore, aside from them, wala nang ibang being na sinasabi sa Biblia. Maliban na lang yung being na nanarahan sa langit parati. Yung tinatawag na 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures, Apokalipsis, at saka yung 24 elders na sinasabi. Bukod doon, silent na Biblia, wala na. Ang disiplina sa isang mangangaral na nagsasabi ng totoo, huwag kang magtuturo ng hihigit sa sinasabi ng Diyos. Sa nilaki-laki po ng universe, tayo lang po talaga yung tao na ginawa ng Diyos. Oo, kung bagusap human beings, because only the planet Earth is suitable to cradle life such as the lives of human beings. Walang other planets in the universe na po pwedeng makapag-cradle nun. Ngayon, masasabi, ang laki-laki ng universe. Why? Kasi alam mo kapatid, ang universe na sinasabi natin ngayong malaki, kaya lang malaki because of the limit of our being. Meron tayong limit, Pero sa mga angels, hindi malaki yan In split seconds, they can travel from the earth to the heavens. Kaya nakita ko kasi Satanas, sabi ni Kristo, bumababang parang lintik. Mabilis na mabilis. He travels like lightning in the speed of light. If you are going to travel in the speed of light, napakaliit lalabas ng universe. Maliit siya. Okay po. Yung pong existence ng dinosaurs, di ba millions of years ago, nag-rule ang Earth, nag-rule ang mga dinosaurs sa Earth bago ang tao. Yung po ba may proof sa Bible na nag-rule ang dinosaurs bago ang tao? Wala kang mababasa sa Biblia na na nag-rule ang dinosaurs, Pero naniniwala ako sa Biblia na ang mga dinosaurs kasama sa nilikha ng Diyos. Ngayon, bakit hindi sila pwedeng mag-rule over man? Kasi, ang talaga ng Diyos yung nasa Genesis. Yun ang kanyang pagkakatalaga sa uno. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ayun. Ang talaga ng Diyos talaga, ang tao magkakaroon ng dominion over all creatures on the earth. Magkakaroon sila ng dominion. Kaya, there will not come a time or even hypothetically na there was once a time that the dinosaurs ruled the earth. It must always be the man to rule the earth because it is the will of God. Pero mas nauna po ang dinosaurs kaysa sa tao? Oh, of course. Kasi ang mga hayop naunang lalangin kaysa sa tao. Nasa Biblia naman yun yung hayop unang nilalang tsaka yung tao. Pero ang tao, kaya hindi masasabi na ang tao na overpower ng dinosaurs because God placed a garden wherein He placed Adam and Eve dun sa unang panahon ng paglalang to be protected by the power of God. Kaya hindi po pwedeng ang dinosaur ang mag-rule over them. Ngayon, masasabi na iba, sa pagkalalaking dinosaurs, paano nangyari na masupid sila ng tao, no? Ganito yon. Hindi naman ang lahat ng dinosaurs malaki. Actually, hanggang ngayon may dinosaurs. Hindi ba yung dinosaurs nang galing sa dalawang salita? Yung Denosaurus, which means kakilakilabot na bayawak. Kaya yung bayawak, parang modelo ng dinosaurs, yung mga buhaya na yan, kung ano man yan. Ganyan ang lahi, kumbaga, they belong to the same species or family of animals. Ngayon, meron talagang malalaki dahil napatunayan ng fossil records na nakita ng mga Pero gaano mang kalaki ang dinosaurs, you will notice something sa discoveries ng archaeologists. They have but a very, very small brain and they cannot overpower the brain of a human being. Our brain makes us superior over all created beings on earth. Pakinggan mo sa 35.
na siyang nagtuturo sa atin ng higit kaysa mga hayop sa lupa at ginagawa tayong lalong pantas kaysa mga ibon sa himpapawid. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, ang tao ang ano. Kaya, wala akong maisip na ikakatwiran yung mga nagsasabing may mga aliens, sakay ng UFO, na mas civilized kaysa sa tao, no? Ang tao ang pinakamatalinong being na ginawa ng Diyos sa mundo. Sa mga previous po na panonood ko sa inyo sa TV, sinabi niyo po na ang Bible is a very scientific book. At ako po naniniwala doon dahil pinatunayan niyo po yun. Dahil nung bago pa man makita yung Earth, sinabi na sa Bible na bilog po ang mundo. So, ibig sabihin po, yung bilyong-bilyong dollar na ginagastos ng Amerika or yung NASA sa pagsasaliksik this, dahil alam po natin na ang NASA, ang Amerikanong pinaka-advanced technology sa pagsasaliksik sa ibang buhay, sa ibang planeta. So, wala pong patutunguhan yun. Wala. Sasabi sa Biblia yun eh. Pakinggan mo. Ang pag-aaral. Paggawa ng mga Ecclesiastes. Bukod dito'y maaralan At bukod ka. dito, anak ko, maaralan ka. Ano yung aral na Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Studies, manned spaceships, unmanned spaceship, kagaya ngayon bukas, lalanding sa Mars yung unmanned spaceship na pinadala. And what are they going to discover? That previously, once upon a time, there is life on Mars? I believe none will be found. Bakit? Kasi sinasabi sa Biblia, and God cannot lie. Sinasabi sa Biblia, it's only the earth that can entertain life. Kung meron mang mga ibang beings, mga angels. At yung universe na yon, para sa kanila yon. Pasyalan ng mga angels yun, tsaka mga kirubin at serapin. Ngayon, if we can attain the glory of salvation, makakashare ka doon sa ini-enjoy ng mga anghel ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Maraming salamat. Maraming salamat din ako. Meron pa ako isang tanong. Sige tungkol po. po ito sa kasal. Kasi Tungkol sa? kasal ho ng mag-asawa. Kasi marami naman ho na yung iba hindi ho nagpapakasal sa simbahan. Sa huwes lang ho. Kasi ho, yung tatay ko hindi ho naniniwala sa kasal sa huwes. Gusto niya kasal sa simbahan. Unless na hindi kami kinasal sa simbahan, inuupuan daw namin yung kasalanan ng matrimonyo. Ano po masasabi niyo roon? Ganito. Ang tanong ko sa inyo, lahat ba nang ikinasal sa simbahan maayos? Hindi nga po. O may mas maayos pang hindi ikinasal sa simbahan? Marami nga pong O ganun. hindi yun ang batayan. Kasi kung yun ang batayan, makikita mo resulta. Walang mabuti na magbubunga ng masama. Tandaan nyo yun, sabi, prinsipyo ng Biblia yun. So hindi po kasalanan yun, yung hindi po kasal ng simbahan. Alam nyo, ang kasal, nasa mag-asawa yun. Kahit wala kayong pinirmahan, kahit walang huwes na nagkasal sa inyo, kung kayo'y may takot sa Diyos, binding yun. Pakinggan nyo. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Ano yun? Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan. Kahit na yung pagtitipan, ginawa lang ng tao. Two simple persons on earth. Malimbawa, yung contracting party siya yung mag-asawa, yung magsasama bilang mag-asawa. Kahit walang saksiyan, kahit walang sponsor, kahit walang ninong at ninang yan. Yun lang pagtatanguan yung magdalawa, meron na kayong pananagutan sa isa't isa. Yun ang sa Biblia. Ang katunayan, sa Mateo, ganito ating mabasa sa pangyayari kay Maria at kay Jose. Wala pang kasal-kasal noon, di pa sila kinakasal noon. Ano lang sila, kumbaga magkatipan pa lang sila ni Maria. Ang katunayan nga, di pa nga sila siping man lang eh. Ano nangyari? Pakinggan nyo. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Asawa na ho ba? Hindi pa. Hindi pa.
Ulitin natin. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Ulitin mo nga yung talata na yun. At si Jose. At si Jose na kanyang asawa. Ano niya? Asawa. Asawa na. Pero hindi pa kinakasal. Hindi pa nga nagsasama eh. Ang tawag ng Diyos, asawa na. Kaya yung live-in ngayon, nakala nila libre sila. Mag-asawa kayo. Ang mga live-in dyan, mananagot kayo sa Diyos pag hindi nyo pinagbuti pagsasama nyo. Ngayon, ang ginagawa ng mga tao, live-in muna. Tapos trial, live-in, trial. Ay, impyerno punta nyo yan. Dapat isa lang. Isa lang. Walang trial. Pag hinarap mo ang matrimonyo, tandaan ninyo. Yun na lang, wala nang pangalawa. Kasi pagka pumangalawa at pumangatlo, mapapagkumpa-kumpara mo yung tatlo. Mas masarap ka kung humalik si Joanne kesa kay Christy. Nakilala na naman niya si Judith. Naku, mas masarap naman ka si Judith. Pag nagkaganon, maghahanap ka na ng ika-4, ika-5, ika-6, ika-7 dahil napapagkumpa-kumpara mo. Kaya ang gusto ng Diyos, isa lang. Brother Eli, yung isang katanungan ko pa, pwede yung nag-asawa na tapos naghiwalay, tapos babae at lalaki yung naghanap uli ng ibang asawa. Ano yun? Kasalanan ho yun ng babae at lalaki? Kasalanan yun. Kasalanan yun. Pero kami, halimbawa, wala pa sila sa pagkakilala. Magkahiwalay na sila, nag-asawa ng iba. Pagdating sa amin, tinatanggap namin sila. Para magbagong buhay. Kasi nagawa naman nila yun, wala pa sila sa pagkakilala eh. Napapatawad ng Diyos yun. Kagaya nga ni Maria Magdalena, patutod pa nga eh. Ang hindi, ano yung hindi pagkilala? Yung wala pa sa katwiran, di mo pa aral. Sige, maraming salamat. Maraming tao ngayon, wala namang malay sa Biblia. Kaya marami ngayon, naliligaw, walang pagkakilala. May patawad pa yun. Maraming salamat to kasi nalinawan ko ho yung tungkol sa kasal eh. Tandaan nyo, nagkasundo pa lang kayong magsasama bilang mag-asawa, kinikilala na kayo ng Diyos mag-asawa kahit wala pang kasal. Tandaan po nyo yun. Brother Eli, magandang gabi po. Bago po ako magtanong po sa inyo, nais ko po i-welcome po kayo sa aming bayan ng Kabuyaw. Meron po akong dalawang katanungan, Brother Eli. Sige po. Meron po akong dalawang katanungan. Ito po unang katanungan ay medyo sasabihin nyo mahabang maaral na pag-aaralan, mga 3 oras na kasagutan. Gusto ko lang sana ang pagsangkain nyo kung ito'y totoo. Itong national ID na ini-implement ng ating government, ito ay sa pagkaunawa ko, ito ay uuwi na ito sa computerized system. Dito, nabasa ko nun sa Asia Week, yung mga ID system ng mga credit card nawawala. Ngayon, sa pagkaunawa ko, kasi marami mga nakakapag-loan ng mga pera ng mga tao. Gagawin na lamang ito isang kagaya na ID system. Ngayon, may nakakagamit ito na si sindikato. Ngayon, ang pagkaunawa ko sa susunod nito, itatatak na lamang ito sa mga tao, computerized na para bang kagaya sa Uniwide, na yung mga price na mga pinimili, itinatapat na lamang. Ngayon, alam ko, pagkaunawa ko, darating ang panahon, sa tao na may itatak itong number na ito na 666, na hindi ito alam ng tao. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko, kapag kayo inabot ng patatak ng ganyan, magpakamatay na kayo dahil pag-aari na kayo ng demonyo. Ang katanungan ko sa inyo, Brother Eli, ang kasagutan ko, ito'y totoo. Hindi po. Kasi yung sinasabi po sa Bibliang tatak ng hayop, yung tinatawag sa Bibliang beast, yung masamang hayop, yun yung tatak sa kanang kamay at sa noo.
Alam niyo po, may kahulugan sa Biblia yung kanang kamay at noo. Ang ibig sabihin ng kanang kamay, larawan nyo ng paggawa. Yung noo naman, kaisipan. Hindi itatatak ito na literal o physical. Otherwise, alam nyo, ang teknolohiya natin, napakaunlad na. Pagka sabihin mo, may computer, may sensor. Ang tawag ko doon, sensor tatapat mo lang, makita na. Pagka ganon, hindi na makakapandaya ang Antikristo. Kasi, kaya hindi siya makakapandaya, may sensor naman di makikita agad na ikaw ay kabilang doon sa Antikristo. Hindi po ganun kasi. Saglit lang ho. Hindi naman literal ito ipakikita ng 666 Hindi nga po literal, pero sabi nyo, itatatak sa tao, magiging physical. Hindi ho physical ang salita ng Apokalipsis. Kung sa Apokalipsis nyo nabasa, ang isa nyong dapat maging panuntunan, the book of Revelation does not speak of physical things. Ibig sabihin nyo, may kinalaman sa materya. Ang karaniwan pong sinasabi ng Apokalipsis ay symbolism. Kaya po, yan way of thinking na yan ay way of thinking ng mga born again sa Amerika. Na yung kanong mga ID, yung mga credit cards, yan daw ang merong mga tatak na ng 666. Hindi ho totoo yun. Kasi, pag magkakatotoo yan, mawawala na yung banking system. Aanin mo pa ang cash. Hindi mo na kailangan ng pera ID na lang ang dadalhin mo Credit card Mawala ang banking system. Papayag ba World Bank na mawala ang banking system? Diyan sila kumikita yung mga bangko dahil sa cash. Kung puro credit card, aanin ng bangko. Wala ng bangko. Credit card na lang Mawala ang banking system. Hindi mo papayag ang ekonomiya ng mundo na mawala ang banking system. Hindi pwedeng mawala ng cash ang mundo. At sa Biblia, ang tinutukoy na tanda ng 666 o nung Antikristo, hindi physical na tanda. Hindi Kaya yun malaking pagliligaw sa kapwa-tao, yung itinuturo ng born again na yun. At marami yung magkakakompetensya na yan na mga credit cards Dito lang sa atin, katakot-takot kumukulo credit cards ibig niyo sabihin, lahat yan, 666. Hindi siyempre may kompetensya yan. Ibubulgar nung isa yung isa pagka magkakaganon. Kompetensya yan Hindi ubrang magkaganon. Meron nung spiritual na kahulugan yung sinasabi sa Apokalipsis. Pero naniniwala ho kayo na merong ini-implement na 16 articles? Bali po? Na ini-implement na 16 articles na darating na? Alam nyo, hindi po ako naniniwala ron. Mga lang yun, mga spekulasyon yun. Bibigyan ko kayo ng pag-iisipan. Huwag niyong paniwalaan kung ayaw nyo, pero isipin nyo. Yan pong ekonomiya ng isang bansa. Dependiente yan doon sa law of supply and demand. Lagi pong yun. The progress or the financial capability of a nation depends on the law of supply and demand. Laging yun po ang batayan ng business, the law of supply and demand. Kung yung sinasabing mag-i-implement ng 16 regulations na yun, wala ho sa law of supply and demand yun Parang ganito, ibig ko sabihin sa law of supply and demand. Magkano ho ngayon ang 1 kilo ng lansones dito sa Laguna? Sa Manila ho kagabi, bumili ko dahil yung aking nanay gusto ko ibili ng prutas. Bumili ko lansones, matamis. 80 ho sa kilo Bakit ho 80 sa kilo? Wala akong may tinda, siyang mag-isa lang Pero pag dami nang nagtitinda at uso lansones, kuminsan 30 lang sa kilo Ay nga nung ako nga maliit 50 centimos lang sa kilo ng lansones Pagka maraming panahon, maraming supply, less ang demand, nagmumura. Pagka marami naman demand, kukunti ang supply, nagmamahal. Yun ho ang base ng ekonomiya ng isang bansa. Hindi ho pwedeng mawala yun hanggang magwakas ang mundo. Sa Bible, may binanggit ang ating Panginoon para doon sa isang magnanakaw na kanyang pinatawad. Sabi niya, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. At dito sabi na magtatagumpay ang mga mananampalataya, isasama niya sa langit. At doon naman sa mga saksi ni Jehovah, bababa ang bagong lupa. At doon sa Bible na nabasa ko, mayroong bagong Jerusalem.
Yan bang Jerusalem na yan, paraiso, langit, bagong lupa? Iisa bang talagang heaven na bago yan? Iniba-iba lang nila ang mga pangalan? Magkakaiba po yan. Yun yung sinasabing paraiso, yun yung nasa ikatlong langit. Dahil yun yung langit, tatlong susun yan eh. Ang unang langit, itong ating atmosphere. Kalawang langit, yung mga galaxy. Ang ikatlong langit, yung hindi nakikita ng tao, yun yung kinalalagyan ng Ama dun sa paraiso. Pakinggan nyo sa 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, o maging sa labas ng katawan aywan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Anong tawag doon? Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Ayun, doon sa ikatlong langit nandun yung paraiso. Nakikilala ko, ikaw yung lalaki na yun. Sabi ni Pablo, inagaw siya hanggang sa ikatlong langit. Inagaw hanggang sa paraiso. Kaya ko yung sinabi ni Kristo, ipagsasama kita sa paraiso, ang ibig sabihin, dadalhin niya doon sa ikatlong langit yung kausap niyang magnanakaw para makita yung Ama. Kasi yun nandun yung kaharian ng Ama sa paraiso, sa ikatlong langit. Ngayon, yun naman yung sinasabi niyong bagong Jerusalem, yun naman ay isang modelong bayan na ang Diyos ang gumawa, parang city. Kasi yung unang Jerusalem mo, siyudad yun eh. Dapat nyo maintindihan yun, yung unang Jerusalem, isang walled city. Parang Intramuros, may nakapaligid na wall. Ang tawag doon? Bakod. Yun yung Jerusalem na bago, city rin yun. Na kung ilarawan sa Biblia, ang kanyang lansangan ay lantay na ginto. Ang kanyang mga pintuan, 12, may dekorasyong mga bato, mahahalagang bato. Yun ho, bababa, buhat sa langit, mula sa Diyos, bababa. Kaya yun yung bagong Jerusalem na tinutukoy, isang magandang syudad na magiging parang kaligayahan ng mga maliligtas. Ayun. Pero, hindi naman sila laging nandun, kundi meron silang akses sa paraiso sa langit. Kasi sabi ni Kristo, kung asan ako, doon ko kayo dadalhin. Sa aking bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Doon ko kayo dadalhin, sabi niya. Di magkakaiba pa ho yung apat na yon. Jerusalem, langit, bagong lupa, paraiso. Hindi ho, yun yung paraiso, yun nga ho yung nasa ikatlong langit. Ngayon, yung bagong Jerusalem, yun ho yung ibababa mula sa langit. Ang sinasabi ng Biblia. Dalawa lang po ang kahulugan nun sa Biblia. Sige ho, salamat ho. Maraming salamat din po. Magandang gabi po, Brother Eli. Marami na po akong nasagot na tanong, kaya natiran lang po isa. Sige po. Ang tatanong ko po, kung naniniwala po ba kayo sa na nalalaman na po ng ating Diyos, hindi pa po nalalalang yung langit at lupa, tungkol po doon sa mangyayari hanggang sa kasalukuyan. Kagaya po ng inyong kinakalagyan ngayon, na nalalaman na po ng ating Ama, na kayo po sa darating na panahon na ganito ay mangangaral po ng kanyang salita. Yung po ba ay alam na niya na darating na sa ganito mga pagkakataon po? Yung para pong predestination po ng tao. Sa tao lang, hindi mga pangyayari. Hindi kasali pangyayari. Kasama din po sa tao at saka po sa... Hindi pwedeng mo sabihin ganon dahil may mga nangyayari sa mundo, hindi naman yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi man niya iniisip yun eh. Pakinggan mo, isang pangyayaring ayaw ng Diyos mangyari. Basa. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Sabi ng Diyos, yung mga Israel, yung kanilang mga anak na lalaki at babae, sinunog nila sa topet, sa hinom. Inialay nila sa mga hindi tunay na Diyos. Sinunog nila as a burnt offering sa mga hindi tunay na Diyos. Nang sabi ng Diyos, yung ginawa nila, hindi ko man lamang inuutos, ni hindi ko man lang iniisip.
Tamo. Kaya may pangyayari sa buhay ng tao kung minsan, hindi iniisip man lang ng Diyos eh. Hindi ganun ang kanyang expectation. Pero kaya lang nagkakaganon, maaari sabihin, ba't nagkaganon? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free choice. Pwede tayong mamili na kung anong gagawin natin sa ating buhay. Pwede ka magpakatuwid, pwede ka rin magpakasama. Sabi ng Diyos, bayaang matuwid, magpakatuwid pa. Ang liko, magpakaliko pa. Therefore, ang nangyayari sa buhay ng tao, dalawa ang nagdidesisyon. Ang Diyos at ikaw. Brother Eddie, paano po yung meron pong hindi alam ang Diyos sa atin pong mga tao o sa pangyayari po sa atin? Hanggang hindi mo pa pinapasya, hindi niya pa alam. Ganun po ba? Hindi ka pa nagpapasya eh. Bawa, sabi ng Diyos, susunod ka ba o hindi? Hindi ka pa nagpapasya. Pag nagpasya ka, nasa puso mo yung pasya, makikita ng Diyos, alam niya na. Pero hanggang hindi ka nagpapasya, hindi niya pa alam. Pakinggan mo, 13 ng Deuteronomio. Sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Bakit siya sumusubok? Upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kita mo, sinusubok kayo ng Diyos para malaman niya kung iniibig niyo siya. Samantalang hindi ka pa nasusubok, hindi pa matiyak ng Diyos kung talagang iniibig mo siya dahil nasa iyo yung pasye. Ikaw ang magpapasye. Kagaya ng nangyari kay Abraham. Pakinggan. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay. Ito, shortcut na lang natin yung kanyang pagbasa. Kasi sabi ng Diyos kay Abraham, bumangon kang maaga, dalhin mo si Isaac sa bundok ng Moria, yung anak mong si Isaac, isa-isa yun eh. Ihandog mo siya sa akin bilang handog na susunugin. Dinala ni Abraham. Ngayon, nung itaas niya yung kamay niya, sasaksakin niya na si Isaac para patayin at saka sunugin. Ano nangyari? Pakinggan mo. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Bakit? O gawan man siya ng anuman. Sapagkat talastas kong ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Bakit? Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Nung pasaksakin na ni Abraham, huwag mong buhatin yung kamay mo sa bata sapagkat talastas ko na ngayon. Ngayon, alam ko na natatakot ka nga sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Brother Eli, hindi po kaya kasama po ang kasulatan, ang banal na kasulatan sa yung pong total na master plan ng Diyos? Kaya hindi. Po, ang master plan ng Diyos, ang tao'y mapabuti. That's the master plan. Pero, unfortunately, most of us doesn't conform with the master plan of God. Kaya nga napapasama ang tao eh. Ito talaga ang master plan of salvation. Master plan of righteousness. But, there are people who doesn't conform or who doesn't agree with the master plan of God. And they were given their own free will. Kaya nagagawa nila yung labag sa sinasabi ng Diyos. Kaya may nangyayari sa mundo, hindi man iniisip ng Diyos eh. Iniisip ba naman ng Diyos yung lolo, gagahasain yung anak niya? Ayaw isipin ng Diyos yun. Di lumalabas po, Brother Eli, yung mga pawang kabutihan, yun ang master plan ng Diyos. Oo, yun. Yung kasamaan, hindi po. 1:31 ng Henesis. Pakinggan mo. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. Tamo, nung lumikha ang Diyos, puro mabuti. Walang masama, walang impyerno nung una eh. Mababasa mo ba sa Henesis, nung lumikha ang Diyos, langit, lupa, mga bituin, mga tala, may impyerno ba? Wala. Ba't nagka-impyerno? Ang tao may kagagawang, ba't nagka-impyerno? Kasi, gumawa siya ng masama, parang ganito. Bakit sa Pilipinas may silya elektrika? Dahil ba gusto ng gobyernong may silya elektrika? Hindi. Kaya nagkaroon nun dahil mayroong mga taong hindi natatakot sa batas. Gumagawa ng karumaldumal na krimen, dapat impaupuin sa silya elektrika. Ang dahilan, kaya nagkasilya elektrika, yung kasama ang ginagawa ng tao. Sa isang lugar na walang masama, ba't naman magsisilya elektrika ka?
Parang sa amin samahan, walang silya elektrika. O tinuturuan namin yung aming mga kapatid sumunod sa batas eh. Kaya sa amin, walang dimandahan. Bawal sa amin yun. Magkakapatid, magdidimandahan, bawal yun. O. Sa amin, wala kami nung mga pirma-pirmahan. Wala, basta sabi nung kapatid, babayaran ko sa Biyernes. Sa Biyernes, babayaran yun sa'yo. Pag hindi makakabayad, hihingi ng dispensa. Pero para may pirmahan, tapos para may dimandahan, hindi ko kami kumukonsinti ng gano'n. Sana lang po, Brother Eli, paano po yung nangyari kay yung isa sa mga alagad niya po, si Judas? Na yung po ba hindi din alam ng Diyos na siya po ay magkakanulo? Ganito yun eh. Yung kay Judas, ang paniwala kasi nung iba, kaya lang si Kristo'y matutupad yung kanyang ministeryo dahil kay Judas. Yun nga mga espiritista, dinadakila nila si Judas eh. Kung may espiritista rito, alam nila yan. Ang dinadakila nila si Judas. Kasi kung hindi raw dahil kay Judas, hindi maliligtas yung iba. Sabi nila. Pero ganito yon. Ang Diyos ganito. Kung siya ang tatanungin mo, ayaw niyang may Judas eh. 2:4, pakinggan mo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Gusto niya lahat ng tao maligtas. Kasama si Judas doon, di ba? Di ba? Pagka sinabing lahat ng tao gusto niya maligtas, kasama si Judas doon. Ang katunayan, 3:9. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig sino man ay mapahamak. Kasama si Judas doon. Ba't napahamak si Judas? Kasi siya gumawa nung ikinapahamak niya eh. Salamat po. Sana'y pagpalain po kayo ng Diyos palagi. Salamat din sa iyo, kapatid. Maganda pong gabi. Maganda gabi po. Isa po ako sa naglilingkod po sa Pentecostal Missionary Church of Watts, Fort Watts. Isa po sa kapatid na makapalang muka na namamalimos po sa daan. Hindi ka ba nahirapan doon eh, ha? Alam mo kasi, meron akong kilala doktora na anib sa inyo. Kailangan daw para siya maligtas, magpa-offering din siya. Sinara niya yung clinic niya. Nagpalimos sa daan. Naaawa ako sa kanya. Pero mo professional ka, naging mababa ka dahil sa pagsunod mo sa pastor mo. Saan ka nakakita ng doktor? Wala pa akong alam na doktor na mamalimos eh. Ngayon lang. Naawa tuloy ako. Pero mo professional, dahil naturuan ng mali, nangingi sa daan. Ang pangit. Pangit kasi yung doktor ka. Biro mo, bago ka naging doktor, 10 taong ka pinag-aaral ng magulang mo, 1 taong ka nag-intern, tapos nagkuha ka ng examination sa board, nakapasa ka, doktor ka na, gagawin kang tagapagpalimos nung hindi naman nag-aral ng doktor. Hindi naman tapos yung puno nyo eh. Pareho ko lang naman yun na drop out eh. Tapos ikaw, doktor na professional, uutusan kang manghingi sa daan? Mali sa Biblia yun. Bali, laking iglesia po ako ng Fort Watts. Bali, marami na po akong nadaanan na, marami na po akong dinaanan lokal na tumira po ako sa Marikina, nakasama ko po yung apostol. Tapos po sa Kawayan Isabela at sa mga iba't ibang mga lokal. Bali po, araw, tanghali, gabi, talagang pumupunta kami sa palengke na naglalap offering po kami. Nangangapi sa salita ng Diyos. Kaya, bali po nung nasa Kawayan Isabela po ako, umuwi po ako sa amin. Mula po nung umuwi po ako, matagal na hindi na po akong bumalik doon. Tapos, ilang buwan na rin po ako na hindi na umating po sa Fort Watts. Ngayon po, pwede pong basa po yung Efeso 4:11. 4:11. At pinagkalooban niya ang iba na maging apostol. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. At ang mga iba'y propeta. At ang mga iba'y ebanghelista.
at ang mga iba'y pastor at mga guro. Kaya po dun po sa Marikina po, meron po silang kumpletong may apostol, may evangelista, may pastor at guro. Hindi kumpleto, iha. Ulitin ko sa iyo, basa ha. Pansinin mo kung paano ka nailigaw ha. Basahin. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Sa inyo, ilan ang apostol? Ito po. Oh, yun mga eh. Ano? At yun, past tense na, pinagkalooban niya ang iba maging mga apostol. Hindi tapos na ang pagkakaloob na ito. Tapos na ito. Pinagkalooban. Hindi naman sinabi, at pagkakalooban niya pa yung iba. Hindi naman ganun eh. Tapos na ipagkaloob na yung kaloob na maging apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga guro, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y mga pastor. Sa gawaing, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yun ay naganap ng unang siglo. At ang mga apostol na inilagay ng Diyos noon, hindi na kailangan pang maglagay uli ng apostol ngayon. Bakit? 4:9. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat. Pagkakahuli-hulihan ba? May kasunod pa. Pinalitaw kami ng mga apostol, katataulian ka rin sa bla, kahuli-hulihan sa lahat. Kaya tayo ngayon, hindi na kailangan tayo maglagay pa ng apostol dahil yung mga apostol na nasa Biblia, kahuli-huli ang apostol na. At ang aral nila, kumpleto na. Ay, kaya maglalagay apostol ngayon, kaya nga binabasa mo Biblia. Ngayon, kung maglalagay ka ng apostol mo, alisin mo na Biblia. Diba? Ganun. Kung may Biblia na, doon na yung aral ng mga apostol, ay, hindi mo na kailangan na apostol ngayon. May apostol na kasi. At yung kahalalan ng mga apostol noon, hanggang dito na sa atin yun. Pakinggan mo. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil. Sabi kay Apostol Pablo, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Oh, ikaw ay inilagay kong isang ilaw, hindi dalawa, no? Si Pablo, isang ilaw, upang ikaw, si Pablo, maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Until the uttermost part of the earth. O di hanggang dito, kaya nga hanggang dito, kinikilala natin si Pablo bilang apostol. Katunayan, binabasa natin yung kanyang aral. O ikaw ba, may aral ba si Periol na sarili? Maliban sa manghingi sa daan? Di ba? Yun lang naman ang aral niya sarili dahil hindi aral ng apostol yung manghingi sa daan eh. O, pero kung aral ang pagbabatayan, binabasa nyo rin maaral na ayon kay Mateo, ayon kay Marcos, ayon kay Lucas, ayon kay... Di ba? Nanggagaling din sa Biblia. O ayanin mo pa ngayon ng apostol. Kailangan pa ba? Hindi. At ang apostol, may isang katangian ng apostol na wala sa iba. Ang mga apostol na tinawag ni Kristo, nakita nila si Kristo at nakasama nila at narinig nila. Ayun ang kahulugan ng apostol. Nakakita, nakarinig, saksi. Hindi pwede yung hindi nakarinig. Baka nakabalita ka lang, apostol ka na. Hindi pwede yun. Bali po yung apostol po doon sa si Perial po, bali po ang ginagawa po niya yung uuputa po siya ng ibang mga lokal na nangangaral ng salita ng Diyos. At ang mga propeta naman po ay yung alam niya kung nagsisinungaling ka o hindi. At ng mga ebanghilista yung nangangaral po yung ebanghelyo. At ang mga pastor po yung umahawak ng isang lokal sa iglesia po. At ang guro po yung mga nagtuturo sa mga malilit na pong bata. Ngayon po, ang tanong ko po, sa panahon pong iglesia pong ito meron po bang ginagawa, yung ginaganap po yung mga apostol, mga propeta, pastor at guro, nagaya po ng mga fourth watch? Alam mo, ang unang-una ganito, dapat mo isipin, yung katungkulan ng pagka-apostol, is confined yun dun sa mga apostol ni Kristo. 14 sila.
Una yung 12, nagtaksil yung isa, pinalitan ni Matias, dahil 12. Tapos tinawag si Pablo at saka si Bernabe, dahil 14 yung apostol, ano? Yung mga apostol na ito, ang naging tungkulin nito, sila ang mga leader ng pananampalataya ng unang siglo, sila ang nagturo at sumulat ng aral. Ayon, yun ang naging primary function ng apostol. Nagturo at saka sumulat ng aral. Yung apostol kasi, guru rin yun guru. Pakinggan mo, 2:7. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hentil, sa pananampalataya at katotohanan. Yung apostol, guro rin yun Hindi ang guro, yung maliliit na bata ang tinuturuan. Kundi sabi ni Pablo, guro ako sa mga hentil, sa pananampalataya at sa katotohanan. Yun lang pagkaintindi nyo sa guro, mali Si Pablo bilang apostol, guro rin siya. At si Pablo bilang apostol, evangelista rin siya. Nag-i-evangelize siya. Kaya yung function na dala-dala ni Pablo, as a teacher, as an evangelist, as an apostle, and as a minister. Yun mga dala-dala ni Pablo. At dati, propeta rin siya. Naging elevated lang siya sa pagka-apostol. Si Pablo, propeta rin Pakinggan mo sa 13:1 ng Gawa. Baka hindi sinasabi sa'yo ito ng pastor mo. Sa iglesia nga na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro. Sino-sino yan? Si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Andun si Bernabe saka si Saulo. Ano sabi ng Espiritu? At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Mula sa pagiging propeta, ipinabukod si Saulo at saka si Bernabe. Si Saulo, yun din si Pablo. Ginawa silang apostol. Ginawa sila sa mga hentil. Kaya, yung office ng pagka-apostol, naging rin siya, naging prophet din siya, naging guru rin siya. Magkakasama yun hawak-hawak ni Pablo yun. As a teacher, as an apostle, as a prophet, and as an evangelist. Ayun. Ngayon, ang tinatanong mo sa akin, kasi ang itinanim sa isip mo, sa inyong iglesia, kompleto, may apostol. Na ang ginagawa, maglibot. No? Yan ang function. Ang function ng apostol, karamihan magsulat. Di ba kaya nga may mga sulat, apostol ang sumulat nun O yung apostol nyo, sumusulat ba? Hindi na pwede sumulat dahil may aral na Pag sumulat siya ng iba, tiyak na ibang ebanghelyo na yon. Tapos, pinaliwanag sa inyo, merong guro, tuturo sa mga bata, ebanghelyo. Ako, kapatid, ganito Ako, guro ako. Nagtuturo ako sa samahan ako rin, ebanghelista rin dahil nag-i-evangelize ako, kagaya nito. Pastor din ako. Alam mo bakit? Inaakay ko rin yung aking mga kapatid. Kaya you can have those offices in one person. Maging pastor, maging guro, maging ebanghelista. Pero pagiging apostol, wala nun. Alam mo kung bakit? May apostol At ang kanilang pagka-apostol, hanggang sa kahuli-hulihan, hangganan ng lupa. Sabi ni Pablo, iniisip ko, inilagay kami ng Diyos na mga apostol, kahuli-hulihan sa lahat. Maglalagay ka pa ngayon. At ang Diyos ang naghahalal ng apostol. Si Kristo mismo, lantaran yun. Si Periol ba, sino naghalal sa kanya? Nakita niya ba si Kristo? Hindi naman Paano ka naging apostol kung hindi mo nakita si Kristo? Hindi pwede yun. Ang apostol, si Judas nagtaksil, Kailangan siyang palitan. Alam mo kung kanino sila kukuha ng kapalit? Doon sa nakasama nila kay Kristo. Nung andun pa si Kristo, basahin natin. Sa mga taong ito nga na nakakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin. Kailangan ito mga taong nakasama natin mula nung bautismo si Jesus ni Juan hanggang sa tanggapin siya sa kaitaasan,
nung samantalang kasama-sama natin ang Panginoong Hesus na lumalabas at pumapasok sa atin, kailangan dun tayong umuha ng kahalili, sabi ng mga apostol. Tuloy. Ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas. Kita mo, hahanap sila ng kapalit kay Judas. Ang paghahanapan nila na maging apostol na kapalit ni Judas, yung kasama nila ng ating Panginoong Hesus. Hindi kasama yung hindi nakasama. Paano ka magiging apostol? Di mo naman nakita si Hesus, di mo naman nakasama. Ang talagang apostol, nakasama si Hesus sa criteria ng Biblia. Kaya yung apostol nyo, hindi tunay na apostol yun. Nagpapakunwari lang yun na apostol. Yun ang sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Magpanggap lang apostoles ng Kristo sa atin. Hindi naman totoo nga eh. Kasi nga unang-una, ang turo niya mali. Anong turong mali? Manghingi sa daan, sa bus, sa barko. Di ba mali? Wala namang apostol nang hingi. Ito apostol nang hihingi. Hindi apostol yan, nagpapakunwari lang apostol. Kaya dapat maintindihan mo. Sige po. Saka yung napanood ko po nga sa TV yung diskusyon po ng Hong Kong tsaka yung Andatindaan. Tapos yung susunod po na magtatanong yung mister ko po yon. Ngayon po siya po nagsabi po sa akin na tingnan mo yung may discussion nga po sa Port Watch tsaka yung Andatindaan. Eh di binigyan ko po ng pansin. Tapos sabi po sa akin, tingnan mo na mababait yung mga kapatira mo, sabi ko gano'n po sa akin. Akala ko, totoo nga po, yung nagpapakumbaba po sila, gano'n. Ngayon po, yung nakita ko po doon sa TV, magulo po talagang magulo. Parang namulat yung mata ko na hindi tama yung ginawa po nila, na agad po sila nag-react na tungkol nga sa paglalab offering. Kaya sabi ko, doon po ako nagising na, ang akala ko po na, marunong po silang makisama po, yung ganun po. Tapos nakita ko po sa TV, yung nakita ko nga po na mutik na ako sinutok yung babae po. Tsaka isa po yung nakita ko po yung doon sa Christmas caroling. Kasi balang December, nangangaroling po kami. Tapos, dahil po nakunan po siya ng video, nagalit po yung nangangaroling. Kaya, mali nga po yung ginawa po nila. Kaya malaking biyaya ng Diyos na nabinigyan ako ng pagkakataon na yung mali pala yung aral ng mga Port Watch. Salamat sa Diyos. Kaya nagagalak po ako dahil yung kasi po magkasama po kami nagtatrabaho yung mister ko po. Bawat uuwi po kami sa bahay, binubuksan po namin yung doon sa Channel 29 nga po. Tapos minsan nga nakapag-awayan po ng mister namin yung TV dahil puro Soriano nga po yung pinapanood ng mister ko. Ang ginagawa ko, nilalabas ko lang sa kabila, pinababayan ko lang po. Kaya mula nang makita ko doon sa Hong Kong, hanggang mula ngayon, lagi ko po pinapakinggan yung araw po doon sa Andatindaan sa Channel 29. Magkaiba, no? Magkaiba po sila. Talagang maliwanag po yung salita ng Diyos yung pagkakaano po. Saka alam mo kapatid, pagkatapos ng diskusyon na yun, may mga nagpabotismo pang Port Watch. At papakita ko rin sa TV yung mga nagpabotismo. Talagang malalaki yung katawan. Kilala ko po nga po yun. Kilala mo yung nanugot na malaki, no? Kilala. Alam mo, tinatanggi nila yun. Ang sabi doon sa ibang mga nakapanood, kasamahan ni Soriano yun. Yung daw imposible naman ang nagsasalita si kapatid na Mel, ang susugod kasamahan ko. Meron ba namang kami susugurin namin ang kasama namin sa diskusyon? Kaya, asan ba si kapatid na Mel? Bibiro mo liit-liit nun, sunugod nun parang gorilla sa laki.
Ayan, si kapatid namin, siya ang kadiskusyon nun sa Hong Kong. Tumayo ka naman noon. Yan, siya ang kadiskusyon. Biro mo, ang payat-payat sugurin ba naman parang gorilla sa laki? O, di ba? Laki-laki nun Kilala ko yun Kaya, masasabi ko sa iyo, hindi ka nagkamali, ano? At siguro kung makakasama ka rito sa amin at papanghingian din kita sa daan, lumayas ka uli dito sa amin. Dahil hindi tama yung aral na yun. Tsaka po, dahil alam ko na yung katotohanan, kaya kami ngayon ng mister ko ay nagpapadoktrina na po sa... Salamat naman sa Diyos. Kaya salamat po. Samahan kayo ng Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang tatanong ko lang po ay pag-ibasa po sa Isaiah 9:6. Ang sabi ron, sapagkat sa atin ay ibinigay ang isang bata. Sa atin ipinanganak ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, pangulo ng prinsipe ng kapayapaan. Ayun. Ang tanong ko po di ba wala po ni Isaiah ito? Bakit po sinabi na ipinanganak past tense na po yun Samantalang sinabi pa niya na sa kanya maaatang tapos future pa yun. Bakit meron kasing ganun na hula na pang pagkakasabi parang past tense pero magaganap pa lang. Halimbawa, bibigyan pa kita ng isang hula, no? Sa 7:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Hindi ba yung pinakikita kay San Juan dito, yung pangyayaring nakaraan, kasalukuyan at hinaharap? Nakita niya yung pagtatatak, nakita niya yung mga maliligtas. Tapos bukod dun sa 144,000 natatakan, meron pa siyang nakita. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mabubuting damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Ito, past tense na, parang past tense na, pero ito mangyayari sa hinaharap. Meron ka talagang ganong concept ang hula. Bali sinigrado na po yun. No? Meron pa mga ginagamit, mga perfect tense Samantalang future event pa, ginagamitan na ng perfect tense. Ganun sa hula sabi. Marami. Isa po. Sige. Bali ang ikalawa ay nasasabi sa kasulatan na walang sino mang taong nakakita sa Diyos o makikita man. Magpakailanman. Magpakailanman. Unang Timoteo 6:16, pakibasa. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino bang tao o makikita man. Ang tanong ko po nung tawagin po si Pablo na maging apostol nasubsob po siya tapos sinasabi na nakita niya ang Panginoong Jesucristo na nakatindig sa kanan ng kalwalhatian ng Diyos. Ano po yung kalwalhatian? Hindi Pablo yun. Esteban. Esteban po po. Esteban po pala. Tatapat siya, palibhas ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ayun. Nakita ni Esteban yung hindi yung Diyos. Opo. Yung kalwalhatian ng Diyos. Ano po yung kalwalhatian na nakita niya? Alam mo, mahirap nating pangahasang ipaliwanag yung kalwalhatian ng Diyos Hindi kasi nailalagay sa letra yung kalwalhatian ng Diyos Di ba? Kaya nga ayaw pumayag ang Diyos, nagagawa ka ng retrato niya. Kasi you cannot print the magnificence of God in a picture or an image, yung graven image. Hindi mo you cannot transfer the glory of God to that stone or to that
kahoy, ano? Kaya bawal gumawa nun eh. Kaya yung para tanong mo sa akin kung ano yung kaluwalhatian ng Diyos doon, hindi ko papangahasang ipaliwanag yun dahil ang nakakita si Esteban, hindi naman ako. O, di ba? Unfair naman sa akin mo itanong si Esteban ang nakakita. O, di ba? Wala namang paliwanag kasi sa Biblia. Hindi naman pinaliwanag ni Esteban kung ano nga yung nakita niya. Pero ngayon, meron salita doon sa pinansin mong talata na hindi siya nakita ng sino man tao o makikita man. Alam mo kasi kung bakit ganon? Miski sa future, walang makakakitang tao sa kanya eh. Alam mo bakit? Kasi ganito, pagka maliligtas ka, iibahin ka na eh, hindi ka na taong kagaya nito eh. Doon mo lang makikita. Doon po. Babaguhin, di ba? Pwede pong makain niyo ng Bible. Sige. Promise. Pag wala man ngayon sa susunod, kung loloobin na nyo. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.